Maayong gabi na itong tanan. Unya, karong kagabion mga kaigsunan, magpadayon ta sa pagtuon sa biblical prosperity. Ika-62 na ni. And the title of this message is From Ruins to Riches. From Ruins to Riches. Kagabi daghan kayo nga guba. Sa Kristohanong kinabuhi na to, ang yawa nagsigig pangguba. Na kung mag-careless ka sa imong Christian life, pasabot na ng careless, you do not care for the souls. Ang care nimo sa soul is less. Muna itawag, careless. No? Nag-careless ka sa imong kinabuhi because you don't love souls. Time pa, naminaw ta? Kay maura gunay gisugo sa Ginoo nato para ihatag niya tanan nga makapalipay nato. Because it is God's desire nga malipay ta, and God knows nga ang pinakagamay nga blessing nga iyang ihatag nato mao man ang earthly riches, finances. Pero para nato, grabe kay ta malipay ano eh. Kay ba ang Ginoo ana, di na natin magplastik-plastik mga igsoon. God knows, and that is why gibuhat na niya kang Solomon, iyang gihatagan bisag wa nang ayo, iyang gihatagan kay need ni nimo dodong. O di ba? So, until now, God knows that we need it. Pero it should not be our goal. It should not be our goal. Our goal should be the souls of men. Nga diin didto ta gisugo sa Ginoo. And that's where our care should be. So kung atong care diha gamay, mo na careless ta. Nagdanghag ta sa atong kinabuhi. We wanted to have those things that God promised if we bear fruit. Diba? We're trying to run after money. So diha ta nangasipyat mga igsoon, and that is being careless sa atong kinabuhi. Alright, let's all stand. Mag-ampot ha. Most gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us strength, and thank you for the protection that you have given to us last night na ay linog, Lord. And it's so sad that other places naagay mga nangamatay, nangaguba ang mga structures. So we are praying for them, O God, comfort them, especially those nga na ay mga na-deceased and na ay mga nangaguba nga mga mahalon nga mga structures. And please take care of them, O God. And tonight, Lord, we are asking your help that we may understand your message once again, that biblical prosperity must be learned by us, O God, that we will not run after earthly treasure for nothing. It should be with purpose nga mahimo ming available and free to do the ministry that you have entrusted to us, because money is just a tool. Thank you, Lord, for this opportunity, and please use me once again. Empower me, dear God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. From ruins to riches. Again, it is the devil's goal to destroy each and every one of us. Daghan kay siyang paagi, pero ang iyang paagi balik-balik mga kaigsunan, pero mag-uulta maguna-una because epektibo gyapon. Daghan mga Kristohano, nakita ang lain nga mga Kristohano nga naguba sila kay mao na ilang gibuhat, pero daghan mga Kristohano mao gyapon gibuhat. Di ba? Naay mga Kristohano makakita nga nilampos ang usa ka Kristohano tungod kay naka-focus siya sa kalag, pero walay mosunod. Mga nung ingon naman, because the devil is always around us. According to the Bible, he is like a roaring lion. He is not just a lion, he is a roaring lion. Mga igsoon, nga dili muhuno og pangitag kinsa iyang tukbon, mura siya og leon nga gutom. Nga andam siyang mutukob sa mga Kristohanon nga nagdanghag mga kaigsuonan. So tonight, dunay tulo ka butang atong isgutan ani, kabahin aning from ruins to riches. Do you want to be released from being ruined? Unya mo adto day ka dito, mutabok ka dito mga kaigsuonan sa riches, which is pasabot ana, you are available, capable, and able. Servant of the Lord. So mo ni ato paminaw tonight. Number 1, radiance from revelation. Dili ta makapakita mga igsoon og kahayag sa kalibutan kung dili ta mahatagan sa Ginoo sa iyahang kanabitawong divine guidance. Dapat naagyo tay giya gikan sa Ginoo.
Prosperity begins with divine illumination. When God's glory rises upon His people, it dispels darkness and attracts favor. Nagsugod gyud diha sa Ginoo mga igsoon nga iya tang ablihan ang atong unahuna, iya tang tagaan sa iyahang giya, tagaan ta niya sa kamatuoran. Unya tuhuan nato ang iyang gisugo nato mga igsoon. That's the time. That would be the beginning nga ma-enlighten ka o mahimo kang light sa uban. Kaysa dihang ang himaya sa Ginoo magsaka na mga kaigsuonan sa iyang mga katawhan. Ang may tabo ana ang kanang kangit-ngit, mawagtang mga igsoon. Ug ang mupuli, pabor. Amen? Mao na nga bisag asa ka, blessing man ka, makadawat jud kag favor. And people will trust you. Kay paita po na lang di ta masaligan, oy. Are you listening? Mas maigi na nga naagyod makasalig ang tao na to ba? So it means God is allowing us to become a blessing to other people. Isaiah 61:2. The Bible says, "Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee." Arise. Na? O sa pasabot na ng arise. Bangon bisag lisod. Bangon bisag nagkalisod. Bangon bisag daghang problema. Shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Verse 2, "For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and His glory shall be seen upon thee." Tanawa na, in the midst of darkness, ang usa ka Kristohanon, ang usa ka tawo nga nagsunod sa Ginoo, nagkuyog sa Ginoo, mahimo siyang kahayag, and people who are in darkness will see it. Mga igsoon. Nganong mahimo man tang kahayag? Because of the revelation of God to us. Nganong mahibaw-an man nato unsay angan natong buhaton para mudan-ag ta dito sa kalibutan? Because we have the Bible in us. Mga igsoon, sukad pa na sa panahon ni Isaiah, ang pulong sa Ginoo mo ilang gikuptan mga kaigsoonan. Ezekiel, Daniel, all of them, mga igsoon, they believe in what God is saying. Dapat kita pud karon atong tuhuan kung unsay giingon sa Ginoo. Ang mga hari sa una gitagaag propeta, dapat maminaw gyud sila sa propeta. Kaya ang propeta sa una magasabag gyud hari oy. Di ba? Pero karon ang mga pastor, mga sabag membro, mga suko eh. Grabe, labaw pa mo sa hari. Di na ba maningog? Ang uban, di man magpakita nga mutubag ka ng bulgaray nga tubag ba? Pero adto sa tago, no? Adto sa tago, adto sa bongbong, magstorya, ganun, pastor ba? Adto sa poste, lagod ko pastor eh. Naunsa man ta ani? Labaw pa ta sa hari mga igsoon nga ang hari mo mangayo jud og pasaylo sa propeta nga balik in taon. Tagay ko sa lamdag sa pulong sa Ginoo. Buhangyo in taon ang mga hari nga mga nasipyat sa kinabuhi unya nakita na nila ang resulta sa sipyat sa ilang kinabuhi mga igsoon bugat ang kinabuhi. Mao na ang hari mangitag propeta kay mangayog wisdom. Pero ang mga Kristohanon karong panahon na niipikto na ang kagahi silang ulo, nilisod ang kinabuhi, sakit ang kanang mga relasyon, mga kaigsunan, ang kinabuhi dili malipayon, pero di gihapon manawag og Ginoo. Musamot hinuogdagan palayo sa Ginoo. Grabe ron panahon na. Kung nganong naingon ani man eh. Mga kaigsunan, because the devil is already having his final kanang kuan niya kanabitong pag-atake no sa tinguha sa Ginoo nga mga luwas ang mga tao. We are in the last days. Katapusang hunat sa yawa mga kaigsunan. Gidaog naman ni Kristo tanan. Jesus have won the battle. So gibutang na si Ginoo sa ato mga kamot mga igsoon i-distribute ang victory. Go and preach the gospel to every creature. The gospel is our victory. Share the victory to the lost.
para katong lost, mahimo sa siyang victorious sa iyang kinabuhi. And when he dies, he will go to heaven. That is the victory that God won on the cross. Mga igsoon, and it is our job to deliver the victory to the people. Mo na gusto sa Ginoo unya maginahinay ta, it means di ta ganahan di ay nga daghan tang maka-experience sa victory nga nahimo ni Christ dito sa cross. Kanindot ba ana mga igsoon nga ang imong higala, imong igsuon, imong silingan, no? Mga tao nga di nimo kanang kaila, nakasugat nimo, you have the opportunity to share victory imong gi-share. No, ang kadaugan nga gibuhat ni Kristo dito sa cross. Unsa nga klaseng kadaugan? Kadaugan sa kaluwasan mga igsoon sa atong kalag. Kanindot ba ana i-share? So diha magikan ang kahayag nato when we listen to the revelation of God. Gidawat nato mga kaigsuonan diha magsugod. Ug ang prosperity diha pud magsugod. Kay wa man ko kitag prosperous nga tawo nga way pakialam sa kalag nga gipapangita sa Ginoo mga igsoon. You may have the money, but you are not prosperous. Kaya ang prosperity dili lang kay kwarta na. Ang prosperity, mga kaigsuonan, how close you are to the owner of this world. Naadiha ang victory. Inumdumi yun na ninyo. Ang inyong bantayan, your closeness to God, kay naadiha ang kadaugan. Number 2, resources from the righteous. Resources from the righteous. Nations and leaders are drawn to the light of God's people, bringing gifts and honor. The righteous becomes magnets for divine partnerships and wealth. Muna mga tao, ganahan kay sila nga ilang partner Christian. Ganahan kay sila nga ilang partner mga pastors. Nga naman, they believe that the righteous people are magnets of blessings. Naidagha mga tao ni believe ana mga igsoon, and that is why nga i-make sure good nila nga ang ilang kuyugan godly. But what about the saved people? Ganong danghag magkaayo ang mga luwas. Ganong ang mga Kristohanon nga, tinuod nga Kristohanon mga igsoon, di man careful kung kinsa ilang gikuyugan. Di ba? Di man careful kung kinsa ilang gisulod, kinsa ilang gipaminaw. Unya, kita na ba mga Kristohanon, gitagaan dyan tag magtutudlo, specific for you. Mabito na gitawag siya og church mga igsoon, then God gave you a pastor to teach you with the knowledge that God wanted you to learn. Kay kanang knowledge nga ihatag sa Ginoo nga gikan sa imong pastor mga kaigsunan nga hinatag sa Ginoo, maunay mensahe nga imong gikinahanglan sa imong kinabuhi. So that is why if you're not going to receive the message of God through your pastor, mura ka mga kaigsunan na ka sa wilderness. Di ka kasabot unsay buhaton nimo because you have no choice. You are in this body. Warabay ni amen. Kung unsay guide ani nga church mga igsoon, mao ni atong buhaton, diha ta makakita og joy. Diha ta makakita og victory. All right? So, mga leaders nga tuwa sa kahayag, mga kaigsunan, it means nakakita sila og kahayag sa usa ka tawo, so nakaduol sila. Kinsa man na gitawag ana? Isa mga katawhan sa Dios. So kinsa man ta? We are God's people in our time today. Unsa may tawag sa Ginoo nato mga kaigsunan sa Book of the Gospel? Ye are the light of the world. Kita ang suga, kita ang maghatag, magdanag sa kahayag mga kaigsunan sa Dios. So ang tanang mga tao makakita sa kahayag, mao nang giingon nga drawn to the light of God's people. Kaya nga naman, kita man mo gitagaan sa Ginoo anang kahayag. So atong iklaro mga igsoon ang atong pag-reflect sa kahayag ngadto sa mga tao. And that is why ang atong relationship sa Ginoo ato lang i-make sure nga duol ta. Kung saan itong pagkaduol sa Ginoo nga sa pastor gani layo ka. Di ba? Unsay tawag sa pastor? Man of who? Man of God. It means, pag layo ka sa man of God, sa God pa?
Mo bitong ang mga pastor mo representative mga igsoon. So if you want to be close to the Lord, be close to your pastor. Dapat mao na sa pastor unsa may atong buhaton, pastor unsa may kuan ang pastor dili man siya ingon nga kanang all knowing. Pero namo gyud Ginoo nga mohatag sa iyang tubag ngadto sa iyang tao para isulti sa imo. Nga usahay dili na may kabantay mo abli sa mong baba. Because that is what you need. Unya sa among pag-counsel, hasta may nakat-on mi. Tuod, no? Mao na mga amazing things nga mahitabo sa relationship sa pastor o sa members, sa counseling. Kaya ni counsel, ayaw jug expect nga the pastor has all the answers. Mga kaigsunan, samtang naminaw ng pastor ni mo, sige to nagpalabas Ginoo, Lord, tagay kong tubag ani iya problema, tagay ko og tubag ani. So ang pastor mag-grow sad siya, mature siya because God will reveal the answer. Nagot ay Holy Spirit tanan. Mga igsoon. So mo relay ang Ginoo sa iyang kabubuton kay ang mga pastor mo na gisugo sa Ginoo para bantayan iyang mga tao. So when we ask counsels, wisdom from the Lord, muhatag na siya mga igsoon, ni amo ihatag sa inyo. Ang problema na lang ninyo, sundon man ninyo di. Di ba? Pero ang mga righteous, mao gyud na unta dapat ang resources. Resources sa tawagan na kanang message of the gospel. Mao na pinakauna nga dapat resources ta ana. Di ba? Kay wa may laing gitugyanan ang Ginoo ana, ang mga luwas raman. Kay panaminaw mo? Unya, kumusta naman imong gospel sharing? Kumusta naman imong discipleship? Active ba? O, the reason nga di ka active, di ba ang reason sa mga Kristiyanon, mauwag ko pastor, ay, mahadlok yung ko pastor ka ng, labi na mo, atubang na ko pastor, unya, kanapirti na akong tuon, pero igatubang na ko sa tao, mulakman akong Diyo. Di ba? Kay giilan ka sa yawa, nga ikaw hintil ka, no, you're a Diyo. You're a Jew. I-release na ang imong pagka-Jew. Para di na malakan ang imong Jew. Di ba? Kaliwatan na tas mga Hudiyo. Iyan na tas Ginoo. And be proud of it. Anak ka sa Diyos. Ipanabi ang imong manluluwas. Ipanabi ang imong amahan. Ipanabi ang naghatag siyang kinabuhi nimo. Paunay kalipay si Ginoo mga kaigsunan. So we are the resources of the gospel sa atong panahon. Kay gitugyan na si Ginoo nato. And not only that, when God blesses you with monetary blessing, you should be the resources of those who are in need. Okay, saraman to ang mo share. Righteous people. Because the wicked people, they just want to get. Di ko na sila mutabag mga kaigsunan. Pero kita nga mga anak sa Ginoo dapat na ata. Alright? So, importante kayo ni. Always maintain your righteousness, and that is why do not step out of the will of God. Because the moment you step out of God's will, makaduwa-duwa na ang yawa sa imuha mga kaigsunan. And the very thing that iyang buhaton sa imuha is to remove that righteousness from you. So, imong lifestyle, mahimo ng wicked. So, the moment nga mubalik ka, muani ka sa simbahan, irritable na ang message of God. Unya, feeling nimo murag ako, giskutan ani pastor, o giilan na kasi awa, ikaw gutahon nga, daghan man mong istoryahan ani, paapil na pod ko, kay apil serbi ako aning mensahe. Ako'y gawali, pero apil kong giwalihan, mga igsoon. Kitang tanan ani. Di ba? Kay kaning akong gitun-an, nagtuon ko sa mga verses, nagtuon ko sa flow, pero kaning mga manggawa sa kumbaba, mga igsoon, sometimes makaingon ko, bitaw, no? Kaya wa man lang ako gisuwat, tanan ako isulti. Ako na lang gisuwayan sa una, mga igsoon. Pila ka pages ako iwali, kay basahon na ako dire. Mura ko newscaster ba? Unya mo insert man ang Ginoo diha og mga lain nga kwan, so mapun-an ako muna ang akong mensahe tag 2 ka oras kapin. Unya maglibog na ko asa ko balik, asa ko ato naputol.
Until such time nga nakakaton ko, let the Lord speak. Let His word be spoken. Then that's the time na enjoy ko sa preaching, mga kaigsunan. Ayaw dyan og salig anang imong sinuwat. Kay basig imo ra na. Understand the message, understand pangayua sa Ginoo, sabta ang mga bersikulo, and preach the word. Ana ra gyud siya kasimple. Alright? Sa verse number 3 to 9, verse 3 to 9, unya luksot ta sa 21, o sa Gingos Bible, and the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Tanawa na, si Kristo, gi-prophesy man nga inignaog ni Kristo diri, ang mga Gentiles makakita sa iyang kahayag. And guess what? Kinsa man nga kahayag ang ni-indwell sa atong kinabuhi karon. Tanawa, unsay gingon sa Bible? And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Unya, mauna ang kahayag, mga igsoon, ni puyo sa atong kinabuhi, and God said, we are now the light of the world. Let the Gentiles see that light. In verse number 4, lift up thine eyes round about and see. All they gather themselves together, they come to thee. Thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Tanawa, unsa may reason, ngano man nga, agkatong mga tuwa sa lagyo nga mga kaigsuunan, mubalik man. Tanawa ha, in verse 5, then thou shalt see and flow together, and thine heart shall fear and be enlarged, because the abundance of the sea shall be converted unto thee, and forces of the Gentiles shall come unto thee. Tanawa ang provision gikan sa Ginoo, mga igsoon. And what is the reason why He will provide these things to His people? Para lang kita madato ta? Para lang manindot atong kinabuhi? Dili. Para ni siya, mga kaigsunan, tools, mura ba o kanang pagdugang sa kahayag ba? Muna reason sa Ginoo nganong i-bless niya iyang mga tao. In verse number 6, the multitude of camels shall cover thee, and dromedaries of Midian and Ephah, all they from Sheba shall come. They shall bring gold and incense, and they shall shew forth the praises of the Lord. O tanawa na ha, multitude of camels. Unya, dili ni siya ordinary nga camel, mga igsoon, kay ang giingon sa Bible diri, the dromedaries. Kaning dromedaries, katuning camel nga, di ba, kasagaran sa camel, makita na duha may ana. Ang kaning dromedaries, usara ana, kana di ay mo'y pinakanindot nga camel. It represent riches. So kana nga klase nga camel, mo na pang mura mo na imong sakyan nga camel, dato ka. Mga royalties kay nag-represent siya og riches. So kana nga klase nga camels, mo'y paanhaon sa Ginoo nimo, multitude of camels shall cover thee. The dromedaries of Midian and Ephah, all they from Sheba shall come. They shall bring what? Gold and incense. And they shall shew forth the praises of the Lord. Why? Because they saw the light. Tanawa nag-unsa kanindot na kung mag-illuminate ta mga kaigsuonan? Unsa kanindot kung ang kahayag sa Dios dili madim? Dulom ni ang kahayag sa Ginoo if we focus on self. Nga kana mga decision making na to ba, ang pagsulbad ra gyud sa atong personal nga problema, sultihan ta mga kaigsuonan, God will test you one of these days. Testingan ka sa Ginoo financially, testingan ka sa Ginoo relationship, tanang klaseng testing ihatag sa Ginoo nimo, and when that time comes sa imong kinabuhi, magunahuna pa ba ka sa lain nga unsay matabang nimo sa uban o naka-focus na lang ka sa imong problema? Kay kung nakakita ka sa imo rang problema, naningkamot kag sulbad sa imo problema, na fail ka.
nahagbong ka sa test. Pero sa dihang ang imong unahuna mga kaigsuonan, bisan ako kanang nagkalisod ko karon, daghan kay kog problema, pero mangita jud kog panahon or pamaagi nga makatabang ko sa bisan unsa nga klaseng tabang mahatag nako sa uban, then it means mga kaigsuonan, kandidato ka aning from ruin to riches. Kay nakapasar ka sa testing. Look at verse number 7. Dili lang kay kana. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. The rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory. Who are these that fly as the cloud, and as the doves to their widows? Look at verse 9. Surely the isles shall wait for me, and the ships of Tarshish first, to bring thy sons from far, their silver and their gold with them, unto the name of the Lord thy God, and to the Holy One of Israel, because He hath glorified thee. O nganong Tarshish man na, okay, ba naman tayo sa history aning Tarshish mga kaigsuonan, when Jonah was told by God to go to Nineveh, asa siya to? Tarshish. So kaning mga namalik, mga igsoon, kaning ang mga anak nga namalik, wata kay bawg nga mga ningtipas pud ni. Pero gipapauli sa Ginoo. Unsay gidala panalangin para mahimong panalangin mga kaigsunan. Far their silver and their gold with them. Nawara na. Look at verse 21. Luksot ta, 21. Thy people also shall be all righteous. They shall inherit the land forever. The branch of my planting, the work of my hands, that I may be glorified. Mao na ato i-make sure mga igsoon nga kaning mga actions nato, mga decisions nato, ang Ginoo mahimaya jud. So if you are going to put yourself where people are, and you know your mission. Si bation sa Ginoo, akong anak ni kuan jud ni position jud sa iyang kinabuhi. Kay lisod man kay ni God, makapil ka sa pundok niya, mga tao, ikaw hapit di ka mailhan niya, magsulwiring ka ditso. Pero when they see you, nga ikaw helpful ka, ikaw kanang matinabangon ka ba? Kung unsa imong giapilan, pero ni BIIT ta. So para ka makatabang, learn how to biyain lang imong pagka-Jurassic. Learn how to operate. Learn how you can help. Dili kay magpabilin ra ka nang ikaw ra pirmi tabangan. So makakita sila kanay patabang ana, tanan tatay ika itudlo kana pangutana ana. Daghan na mo duol nimo. What an opportunity. Di ba? Kaysa naka sa pundok niya, hapit di ka mailhan. Kailangan mag-learn ka, then speak up, help people. Di ba? Sa Lynn and Green, diha, daghan mga tao diha, niya, imong mada. So, bisag dili ka ng kuan nimo, try to help. Be a part, mga igsoon. Then, it will give you a lot of chances to be a messenger of the Lord. So, kung nakita nas Ginoo mga kaigsuonan, unsa may buhaton niya nimo? I-bless ka. Because you are doing the work. Malipay mga ng uban mga tawhanon, mga kaigsunan nga kuan kana mga tao ba nga palitan amo nimo ingon na kita kugihanan ninyo ato ning increasean ni nato. Ato ning saligan. Ingon na because makita ang imuhang effort. Ang Ginoo pa di makakita sa imong motive, sa imong desire. Nga the reason nga naa ka diha because you want to be a reflector of His light? Because you want to help them? Di ba? Because you want to deliver the message of the gospel to them? Di kanindot, anak, mga igsoon, pag nakita ka sa Ginoo, mahimo kang resource. Mahimo kang part, mga igsoon, sa resources because you are righteous.
Maunay nakanindot. Asa gikan ang resources sa Ginoo gyapon. Nga mo'y mo provide anak mga kaigsunan. Katapusan, rebuilding through redemption. Rebuilding through redemption. So, former enemies become allies. Maunay nindot kayo. Ruins are rebuilt. God's redemptive power turned shame into glory and scarcity into abundance. Kung sa mga scarcity, kanang murag kuwang ba? Oh, dili kuwang ang utok, pero ang imong bulsa kuwang. No? Lackness. No, naaka sa kalisod to abundance. Pagkaninduta sa kinabuhi. So, rebuilding through redemption. Unsa pasabot ana? Ma-rebuild ang kinabuhi sa Kristohanon, bisan ang katong mga unbelieving people nga nagkalisod, ma-rebuild ang kinabuhi nila when they got saved and they're close to God. When they got saved and they follow the Lord, mga igsoon. Mao na siya diha magsugod ang kaning success and prosperity sa usa ka Kristohanon. In verse number 10 to 15 and then atong luksuhan sa 22. 10 to 15. Sa King's Bible. And the sons of strangers. Okay sa mga strangers. Dili anak, dili kaliwat. So it means dili luwas kung karong panahon na atong sabton. The sons of strangers shall build up thy walls, and their kings shall minister unto thee. For in my wrath I smote thee, but in my favor have I had mercy on thee. Pagkaninduta mga igsoon. No? Kung anak ka sa Ginoo, ayaw jud siya og talikdi, ayaw siya og kanang i-dedma mga kaigsuonan because tanawa na gunang usan na kasing-kasing sa Ginoo. Therefore, thy gates shall be open continually. What ay sira-sira? They shall not be shut day or night, that men may bring unto thee the forces of the Gentiles, and that their kings may be brought. Unsa kanindot mga igsoon, nga kung karong panahon na, nga unsa kanindot mga igsoon, nga karong panahon na, ang atong simbahan, wa nay sira-sira. Kay 24 hours na mga tao. Kay 24 hours mangabot ang mga tao nga kanang tabangonon, ay mga tao nga kanang mangayo og kanang nay mga panginahanglan ba? 24 hours gapuli-puli ang mga Kristohanon. Ang ganghaan sa simbahan kanunay abli. Wala naminghoy inyong naong kapuya na pastor oy. Unsa ikaw day pirmi? Di ba? When God blesses His church, mga igsoon, kanang uskalibong membro, gamay ra kay na. Amen. Oh, sa usa ka libong membro mga kaigsunan, siya ro wag mo tao diha mga kaigsunan 24 hours. Naay mga rescue honon diha mga igsoon, ida sa kuan, ang lighthouse tawgon. Pagkaninduta ana oy. Open pirmi ang atong rescue center. Tayo pa, nag-imagine mo mga igsoon? That is the kind of blessing that God wanted us to be. Ang gates, mga igsoon, shall be open continually. They shall not be shut day or night, that men may bring unto thee the forces of what? Gentiles. And that their kings may be brought. Oh, verse 12. Verse 12, for the nation and kingdom that will not serve thee shall perish, yet those nations shall be utterly wasted. Ang dili mo tabang, maguba jud. Look at verse 13. The glory of Lebanon shall come unto thee, the fir tree, the pine tree, and the box together. Unsa may buhaton? To beautify the place of my sanctuary, and I will make the place of my feet glorious. Ngano man nga hitabo man na, nga ang mga tao willing naman sila motabang, bisag mga stranger, mga igsoon,
because they saw the light. Nakita nila kaning lugaran ni, patinabango ni. Kaning lugaran ni, open arms. Open arms ang mga Kristohanon. Walay pili. Unsa kanindot mga kaigsuonan? Ang Ginoo nay mo send og kanang blessing. Ang Ginoo nay mo revealed mga igsoon. Kung unsa man ay nangaguba. Verse 13, the sons also of them, tanawa, ang mga anak sa nagsakit nimo before. The sons also of them that afflicted thee shall come bending unto thee. And all they that despise thee shall bow themselves down at the soles of thy feet, and they shall call thee the city of the Lord, the Zion of the Holy One of Israel. Oh, kasi may makapahimo ana, Jesus Christ, mga kaigsuonan. Kay kani, kung imo nigsabton diri, no? Ma-reflect magyud nato ni kang Christ jud. Na inig-abot niya mga kaigsuonan sa iyang panahon, ang mga kaaway mo bend jud ilang knees jud. And He is with us, mga kaigsuonan. So may tabo ni nga ang Ginoo mohatag nato og panalangin mga igsoon nga bisan ang mga kaaway. Anak sa ato mga kaaway, katong mga nagsakit aning simbahan na mga igsoon, ang ilang mga anak makarealize, mamalik gamiton si Ginoo. 15. Whereas thou hast been forsaken and hated, so that no man went through thee, ilikayan ka. Usay buhaton si Ginoo, I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Tanawa? So, maybe, ginalikay-likayan ka karon. Maybe, gina-persecute ka karon. Pero padayon na jud kag tuo sa Ginoo. Padayon na jud kag kuyog sa Ginoo. Padayon na jud kag pakita sa kahayag sa Ginoo. Hangtod nga ang Ginoo musalig nimo mga kaigsunan. He will entrust you souls. He will entrust you His earthly treasure. Then that's the time mga kaigsunan nga buhaton ka sa Ginoo. I will make thee an eternal excellency, a joy of many generations. Pag makitaan ka, aninduta. Luka 22. A little one shall become 1,000. No? Gamay ta karon, himo na tag 1,000. And a small one, a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. Ayaw pagdali sa imong oras. Ayaw pagdali nga ikay magbuot. So, ang pasabot sa Ginoo diri, sunod lang yun niya mga igsoon because it is God that will hasten it. It will be in God's time. Pero sa dihang naa na ni abot ang God's time for us to do something for Him and you are not there, mga igsoon, I do not know if God will use you. So, if God cannot use you, He will use you. Kasi pasabot na ng use. Uy, imong kalsunis na use. Ipaubos ka niya mga kaigsunan. Use. Di ba? Na usahay mo ito, na use imong. Because God cannot use you. So ato i-make sure mga igsoon. Ato i-make sure. Kinsa may atong gikuyugan. Kinsa man ang atong gituhuan, kinsa man ang atong gipaminaw, kinsa man ang atong gihatagan sa atong kinabuhi. Because the devil will always do this, mga igsoon sa imong kinabuhi. At yan kaniya, gipreparahan gyud na niya para lang gyud gubon ka. Unya, it may be appealing para nimo. Mura
Imong feelings ba nga in favor of you. Pero you do not know nga iya na itong plano para gubuon ka. Di ba? Pero ang gusto sa Ginoo, nga mapanalanginan ka, himuon kang panalangin, himuon ka nga kanang kahayag, no? Himuon kang channel of His blessing to many people. So, sa may gusto nimo? Sundo nimo ang yawa para malipay ka? O sundo nimo ang Ginoo para daghang malipay nimo? Mo na imong pilion. No, sa may pilian mo amana. Sundo nimo ang yawa para malipay ka? Ilipayon mo sa yawa, hanto diya kang gubon. Diya pa ka manawag og Ginoo niya. O kinsa may imong gusto? Sundon. No, kay ang yawa, no, in fairness niya, lipayon ka na niya. Kaya di ba ka musunod niya, di ka niya lipayon una. Di ba? Ang pagsunod sa Ginoo, sakripisyo sa ka. Di ba? Sa imong pagsakripisyo, daghan ang nalipay nimo. And that is your blessing. Kaya abot sa unahan diha, abundant blessing ang imong maangkon. Yung anak, mga igsoon. So, kamo na bahala mo sunod. Di ba? Kay, i-consider na ito itong kinabuhi, no? Sa may atong situation, are we ruined or not? Na? Kung di ka mo angkon, di ka ayuhon. Pero pasalamatan na ay from ruin to riches. And only God can transfer us from being ruined to being useful. Una-una ka ng riches diha, mga igsoon, is to become useful. So I hope nga naate na learn ani og ato ning pasalamatan sa Ginoo, mga kaigsoonan, ang iyang kaayo sa atong kinabuhi. Bisag unsa ta kagahi og ulo, mga igsoon, lisod ta pasundon, magsige tag kanang consider sa atong kagalingong kalisod. Mao gyud atong gi-consider permi. Ako pastor, magunsa na lang ko. Mga igsoon, God's eyes is upon you. Di ba? Pero ang imong mata naaba sa field. Ang imong mata naaba sa field. Kaya mo may gingon sige no, lift up your eyes, look on the field. Unsa may pakita sa Ginoo nimo, the harvest truly is plenteous, ready for harvest. The problem is the laborers are few. The laborers are few. Ganong few man? Because they are running after their needs. Walay pagsalig sa Ginoo. So I hope nga ato nang badlungon, atong kaugalingon, mga kaigsunan. When you follow God, ayaw pangita og riches. Namin mo? When you follow God, ayaw pangita og comfort. When you follow God, do not consider yourself. Kay ang requirement when you follow God, dead to self. Crucified with Christ on the cross. Kay kung magsige ka, nagsunod ka sa Ginoo niya, magsige ka consider sa imong kaugalingon, magsige ka reklamo. Kung magutman ka, kung wa na kay ikabayad sa imong mga bills, kay di ra ba kita mahutdan, matag usa nato na gyud tay bills oy. Ang uban daghan na magina bills. Pagka na nay supplyan, mga igsoon, dako na nagbudget oy. Ano mga bills. Diyo kaon ba? Nang hilig kay kaon dako kay gasto na oy. Di ba? Kung imong budgeto na, ako imong kwentahon ng imong mga kaon-kaon ba? Dako kay nagbuslot bulsa. Kay ang kani ato mga excess fats mangayo mo gunig pagkaon ambot ngano maning. Di ba no? Kunya kung kanusa ni ra ba kanang wala kay kwarta sa bulsa ba? Lami kaon oy. Kunya mo siya pagkagtanaw og kanang mga luto-luto. Perting panungog nimo sa imong kaugalingon. Pero kaning naa kay ikapalit. Way lami kaon. Oh, kita mo sa sungog, mga igsoon. Oh. So, kwan,
Atong siguroon, atong sundon ang Ginoo. And let's give our life to the Lord. Sigurado ang victory. Kay bisan pa mga gubata, iyatang ayuhon mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Oh, gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us a wonderful opportunity with you, learning from you, O God, how to use this life that you have let us borrow. And I pray, Lord, that you will allow us, O God, not to misuse our life. So para dili na mahitabo, Lord, please help us to learn from you, to listen carefully, and to apply every lesson nga among makatunan gikan sa imong pulong, Lord, so that the devil will not be able to divert our attention, that he may be able to destroy us. Please help us, Lord, to maintain our focus on souls. Na bisag unsa pa among buhaton, Lord, mag-careful mi tungod kay naagi kalag nga pwedeng malaglag tungod sa among kinabuhi. So please allow us, O Lord, to be a good messenger and help us not to focus on money because you know that we need it. So di na kinahanglan namo problemahon. Ang among angay problemahon, Lord, angayan ba mi kudawat sa imong i-provide namo, Lord, because we believe that everything is prepared already. Salamat kay Lord sa opportunity sa altar call, and please bring your people to the altar tonight with a willing heart, with an understanding, O God, that they need to come and they need to pray. Maybe some of them needs to ask forgiveness. Please, Lord, let them do that. Maybe some of them, Lord God, needs to thank you for letting them see a vision nga para mabuhat nila ang imong kabubuton. Whatever it will be, please, Lord, let them come for your glory and honor. And in the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Now it is your turn.